Alam niyo yung isa sa masayang part ng pagiging caretaker dito sa Taiwan. Pag natapos mo yung trabaho mo sa umaga, kagaya ko, natatapos ako minsan mga alas 9, minsan 8:30 pa lang tapos na ako. Wala na akong wala na akong gagawin. May gagawin na lamang ako every 4 hours. Yan, magpapainom ako ng gatas ng alaga ko. Tapos, ano na lang, pagpapalit ng diaper, yung pagpapalit naman ng diaper, sa isang araw, 6 na beses lang eh. O isipin niyo yung pagpapainom ng gatas, halimbawa uubos ako doon ng 10 minutes. Pagkatapos nun, wala na ulit akong gagawin. Mag-iintay na lang ako na umihi yung lola ko. O ang pagpapalit ng diaper, umubos ako doon halimbawa mga 15 to 20 minutes. O after nun, wala na ulit akong gagawin. O di ba? Ang saya maging caretaker dito sa Taiwan. Pero hindi lahat kagaya ko. Kasi meron ditong iba na pagod talaga sa trabaho, kagaya nung sa una kong employer, di ba? Sobrang pagod ko doon. Pero mostly dito, ganun ang ginagawa. Andidot-dot. Tumatambay ka lang sa Taiwan, sumasahod ka ng 20,000 NT. O, tapos pag may Sunday OT ka pa. Tapos kapag, yung may meal allowance ka, kagaya ako, may meal allowance ako araw-araw na 300 NT. Hindi naman yung lahat na uubos ko eh, yung 300 NT na yun eh. Ano pag hinihintay mo? Tapos minsan, merong mga, among galante, kagaya nung kabatch ko. Sabay kami dito, pero hindi pa niya natatapos yung 3 taon niya, parang 2 taon pa lang siya. Tinaasan na siya ng amo niya ng sahod. Ginawa ng 25,000, tapos wala na rin siyang kaltas. Ang pagiging galante ng amo, depende rin siguro sa mood. Tinan mo ako, yung pinaltan ko dito na Indo. Kinakaltasan siya ng amo ko ng broker's fee. Tapos yung meal allowance niya, 200 a day lang. Tapos, hindi siya binibigyan ng mga libreng pagkain. O, tinan mo ako. Ano pa lang ako dito nun? 10 months? 10 months hindi na ako kinaltasan ng amo ko ng broker's fee. Tapos, nung dating ko dito, binigyan niya ako ng allowance na 200. Magkano nga ba allowance ko nun? 230 yata, 220. Tapos ginawa niyang 250. O ngayon, 300 na yung meal allowance ko. Depende rin siguro sa, kung paano alagaan yung mga nanay nila, ganyan, yung pasyente mo, kagaya ako, ganyan. Siguro natuwa yung amo ko sa akin, kaya, kasi inaalagaan kang mabuti yung nanay niya. Kasi nung dumating talaga ako dito, grabe ang awa ko talaga dun sa lola ko. Kasi yung, alam niyo yung, yung pet niya, punong-puno na ng rashes, as in pulang-pula. Tapos may mga bed sore siya. Tapos yun, nung ako na yung nag-alaga, gumaling yung yung pet ng lola ko, nawala na yung rashes. Kasi yung, yung Indo, yung pinaltan ko dito, napapansin ko, 4 na beses lang siyang magpalit ng diaper sa isang araw. O ilang beses umiihi si lola, nung ako na yung nung nag-alaga doon sa lola ko, nakakapagpalit ako sa lola ko ng diaper ng pinakakaunti na 6 na beses. Minsan umaabot ng 8 beses. O imagine niyo yun, nabababad yung puwet niya sa ihi niya, kaya siguro nagkaka-rashes. Kaya, ano pang iniintay nyo? Mag-apply na din kayo para sama-sama tayo dito. At ang isa pa nga pala sa pagiging maswerte ko dito sa amo ko, hindi ako nabubuhat sa lola ko. O, di ba? Parang Disney princess na talaga ako dito. Kasi pag magpapaligo kami, yung amo ko yung nagpapaligo sa lola ko, pumupunta siya dito, bumababa siya, kagaya kanina, nagpaligo kami. Bumaba siya dito ng 7:30. Siya yung nagbubuhat ng bed to wheelchair, tapos paglipat sa CR, siya din nagbubuhat, tapos pabalik ulit sa kwarto. Tapos, siya rin yung nagpapaligo. Ang ginagawa ko sa kanya, nag-a-assist lang ako. Halimbawa, magbubukas ng shower, magtataas ng braso ni Lola, ganyan. Tapos habang binabanlawan niya, kinukuskus niya, ako yung may hawak ng shower, o di ba? Disney princess talaga ako dito. Kaya masarap ang buhay ko dito. Ay nako. Kaya kahit gusto kong umuwi, nangihinayang ako kahit gusto ko kahit yung ayaw ko na sana mag-renew. Nangihinayang talaga ako kasi sobrang sarap ng buhay ko dito. Mag-apply ka na din kasi.